Alam naman nating lahat na mainit sa Pilipinas, di ba? Pero bakit hindi pa rin natin mapigilan na magsabing, ang init! Literal na kumukulo ang dugo ng lahat. Ang init na nga, brown out pa. Hindi pwedeng manood ng Wawawi, hindi pwedeng mag-Facebook, hindi na rin pwedeng manood ng Bastos. Hindi rin pwedeng makipag-text, saan ka naman mag-charge ng cellphone, di ba? Andiyan pa yung mga nakakapraning na banta ng lindol. Kung hindi naman lindol, tsunami. Natatakot ka rin sa sunog. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang bagong album ni April Boy Regino, o kaya si Prime Minister Gloria Macapagal Arroyo. Ano na lang ang gagawin natin? Parang mas nakakatakot isipin na wala na tayong pwedeng gawin na hindi nakadepende sa kuryente. Akala natin February 24 ang pinakamainit na italang araw sa 2010 sa temperaturang 34.5 degrees Celsius. Hindi pa pala. Daig pa siya noong March 6 sa temperaturang 35.8. Take note, Marso pa lang Paano pa kaya kung Abril o Mayo? Ang pinakamainit na temperaturang na-record sa kasaysayan ay nangyari sa Al-Azizia, Libya noong September 13, 1922. 57.8 degrees Celsius. Pare, litsuna na to. Ang sunod na pinakamainit naman ay noong July 10, 1913 sa Death Valley, California, USA. At bukod sa body odor at tigsa, ano naman ang mga epekto ng matinding init sa katawan ng tao? Bukod sa pagkahilo, pagsusuka at panghihina, may matinding epekto ito sa psikolohiya ng tao. Umiigsi ang pasensya, lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung mga nakakalitong balota ng Comelec. Humihina ang antas ng productivity dahil mabagal ang pagkilos ng utak. Kaya sa mga sex bomb dancers na lang inaasa ang voters' education. Hindi kaya dahil sa init, nagiging tamad tayo? Hindi kaya dahil sa init, nagiging bayolente tayo? Gaano kaya kainit ang temperatura sa Agis ng Mayo? Take note, pare. Marso pa lang, natutuyo na ang lahat. Pati na rin ang aking pasensya. Umuusok na nga ang karera sa politika. Bumababa na ang mga water level sa mga dam. Nagtutuyuan na rin ang mga palayan habang nagsisinungaling ang mga taga-Malacanang. At isang distrito sa Pampanga, magkakaroon na rin ng bagong congressman. At nagbabangayan si Chris Aquino at Rufa Gutierrez. Ang init talaga. El Nino. Minsan, may mga maliliit na tao na walang dinulot kundi perwisyo. Sadyang mapagbiro ang panahon. Minsan, walang katubig-tubig. Paminsan-minsan naman, bibigyan ka nito ng masyadong maraming tubig. Kaya kami dito sa Word of the Lord, kami ay magpapalamig muna. Hindi lang mula sa matinding init, pero mula sa matinding init ng ere. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ang init!